Ngayon tayo sa may filler gauge. Napaka-importante na mayroon tayong magandang araw mga sir. Mag-tune up tayo ng XRM 125. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga gagawin sa tune up. Kung makikita nyo dito, nabaklas ko na yung valve tappet at yung carburetor. Nabuksan ko na rin yung dito sa may magneto, sa may pihitan dito yung TDC. Tapos natanggal ko na rin yung mga flarings nya. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga gagawin sa tune up. Unang-una gagawin natin sa tune up, babaklasin nyo muna yung flarings nya. Tapos babaklasin nyo muna yung mga carburetor at yung mga valve tappet. Dito sa may part na to, wag nyo na itong babaklasin. Dito na lang tayo magpipihit. Dito na lang tayo magtatap dead. Diyan nyo na rin yan makikita yung letter T. At syempre tatanggalin nyo rin yung spark plug. At tatanggalin din natin yung langis kasama yan sa tune up. Ito hindi ko pa napapaikot to, bali hindi pa siya naka-top dead. Gagamit tayo ng 19mm dito para mapaikot natin. Tapos itatapat natin dito yung TDC nya, yung top dead, yung T dito. 17mm pa rin gagamitin natin dito. Meron akong T-rims na 17mm. Tapos papaikutin natin to, tatapat natin dito. Tapos lagi nyo titignan dito sa valve, dito sa may rocker arm nya. Ito yung last na makikita nyo gagalaw. Kaya papaikutin ko muna, tapos papakita ko naman sa inyo. Yan, bali yan, gumagalaw na yung rocker arm ng intake. Yan, once na gumalaw na yan at bumalik na sa taas nya, pupunta naman tayo dito para itapat natin yung letter T dito. Yan, inilawan ko muna para maitapat natin yung top dead. Tapos para makita natin, yan, gagalaw-galawin nyo lang para makita nyo yung letter T. Yan yung letter T nya. Yan, dapat ganyan. Kapag naitapat nyo na yan at kapag ginalaw nyo yung rocker arm dito, mararamdaman yung gumagalaw na pati sa baba. Tapos pula tayo dito sa may spark plug. Ayan. Ipapasok ko yung Phillips screw o flat screw. Yan. Ganito yung ginagawa ko. Chine-check ko kung nasa taas na yung piston. Yan. Pagka nasa taas na yan, mararamdaman ko yan o mararamdaman nyo rin yan kung nasa taas na. Ito ibig sabihin nasa taas na, naka TDC na yan. At pagka na-top date na natin, gagamit tayo ng filler gauge saka yung pangontra sa valve. Saka gamit tayo ng 9mm. Dito kung gusto nyo makita yung standard nito, yung sukat nito sa ating valve clearance, punta lang kayo sa may compartment. Dyan nyo makikita yung standard. Ay, papakita ko naman dito sa may compartment. Dito nyo lagi makikita yan sa loob ng compartment. Diyan nyo makikita yung intake, kung ilang yung size, pati sa exhaust. Diyan nyo rin makikita kung ilang size ang ilalagay nyo, kung ilang mm. Intake nya 0.05 mm, pati yung sa exhaust nya 0.05 mm, halos parehas lang sila ng adjust.
Tapos yun ang hahanapin natin sa filler gauge. Dito tayo sa may filler gauge. Napaka-importante na mayroon tayong filler gauge na ginagamit. Yan, hahanapin niyo yung 0.05 na naka-indicate doon sa U-box. 0.05. Yan yung gagamitin natin panukat sa valve, sa valve clearance nya. Susukatin muna natin. Pag once na ayaw pumasok yung filler gauge natin, ibig sabihin tukod dyan, kailangan mo natin siyang luwagan at dyan tayo kukuha ng basihan. Yan, napaka-importante ito na gamitin para hindi na lang tayo gumamit ng long nose. Yan, pagka naramdaman nyo lang na okay na, tapos i-fill na natin. Dapat maigpit, wag masyadong maluwag. Yan, dapat cold siya, cold. Dapat yung sakto. Tapos exhaust naman tayo. Kung ano yung ginamit nating panukat sa intake, ganoon din. Kasi yun yung naka-indicate sa standard na dun sa U-box. Dapat cold lang siya. Pagka nag-tune up tayo nito, hindi dapat lagi-lagi. Once a year ganun. So depende pagka up to date naman kayo nag-change oil, hindi naman nagbabago yung adjust ng rocker arm natin. Ito dapat cold lang siya. Yan. Tapos pagkatapos na tayo rito, babalik na natin yung cover at isusunod naman natin yung carburetor. Ibabalik na natin yung mga cover dito, mga valve tappet sa yung saka pag dito cover. Itong valve tappet nya, pag once na matigas na yung o-ring dito, lagyan nyo na lang ng beta gray o yung sealant. Pero pagka meron naman tayong bago, mas maganda bago na lang ilagay natin.
naglinis kayo ng carburetor, double check nyo yan kung may butas o wala pa. Pagka wala pang butas yan, tusukin nyo kahit yung sa wire. So, lagyan nyo ng grasa para hindi mag-lock sa katagalan. Sa katagalan yan, naglalak. Kaya lagyan nyo ng grasa. Yan na, simbolo natin yung carburetor. Pwede natin ibalik ito. Yan, guhit na yan, itapat nyo yan dito sa may, dito sa kabila. Yan, para may pasok natin tong piston. Tapos yung kable. Pwede natin ibalik to. Tapos lagi yung double check tong o-ring na yan kung makapal pa. Pagka hindi na makapal yan, palitan nyo na lang o di kaya lagyan nyo ng silicone gasket. Dito dahil makapal pa, di pa natin papalitan yan. Tapos tamang pagbalik nyan, dito may o-ring dito at may o-ring dito, dapat ganyan. Dapat tong o-ring na to naka ganun. Tapos may kaitin dito sa taas. Dapat sa taas yan. Bago ko pala nailabas tong carburetor na to, tinanggal ko pa yung ignition coil dito para hindi ako mahirapang magtanggal ng tornilyo. Kasi madali lang naman itong tanggalin itong ignition coil. Huwag niyong kalimutan itong ground, yung wire ground na yan. Okay, tapos na tayo rito. Tapos susunod natin yung spark plug. Check mo lang natin yung spark plug kung okay pa o hindi na. Yan, ito yung spark plug nya. Hindi maganda yung sunog dyan. Ito yung luma niya spark plug. Ito, papalitan natin ng bago. Ayan, talagayin natin yan.
Sa spark plug dapat hindi dapat maluwag yan. Babalik natin yung spark plug cap. Tapos kung tayo sa kabila, babalik natin yung fuel hose. Babalikin natin to. Huwag niyong kalimutan yung o-ring ilagay. Bubuhos. Ibabalik na natin yung bagong langis niya. Langis niya. Ito yung langis niyang binili niya. Hindi ko alam kung maganda to. Yung air cleaner, hindi natin pakikilaman kasi sabi nung may-ari nito, bago lang daw yung air cleaner niya. Ay titisting muna natin siyang i-start bago natin ibalik yung mga flarings niya. Ay, tatry muna natin siyang i-start. On natin, tapos yun, nag-start na siya. Tapos matay din sa may makina. Okay, bali okay naman siya. I-adjust muna natin konti yung air control jack, tapos taas natin ng konti yung minor. Dapat hindi masyadong mataas at hindi dapat masyadong mababa. Okay, babalikan na natin yung bearings niya. Okay, on natin uli. Ayan, tapos na tayo dito sa pag-tune up ng Rexar AM 125. Ayan, ganito na lang po. Maraming salamat.